Sa mga sandaling ito, mga kapatid, ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral ng God's plan for the ages, the 7 dispensations. Ito pong 7, magtataka tayo paano inilagay sa 7 na pagkakabahagi ang plano ng Diyos para sa buong panahon sa sanlibutan. Paggagamit ng 7 ay mula po sa 7 araw na paglalang ng Diyos sa lahat ng bagay. At nang ika-7 siya po ay namahinga. Kaya 7 araw ang creative days, on the 7th he rested. Kaya ang paniwala ng mga nasa 3 pagpupuyat na bawat araw isa sa mga bahagi ng dispensasyon. Kaya may 7 dispensation. Nagsimula sa conscience or innocence at ang pang-7 ay ang millennium, of course. So sa millennium, ang Panginoon ika nga ay walang kasalanan, walang mga tukso, walang kaaway. Kaya ang sanglibutan ay nagpapahinga. Kaya ito po ang konsepto nito. At ito pong pag-aaral na ito ay batay po sa pagtuturo ni Dr. Scofield, ang author at nag-compile ng Scofield Bible. Kaya ito ang kanyang pinagbatayan. Ito ay batay din sa paniwala ng isang obispo ng Scotland na si Bishop Asser. Siya po ang pangunahing obispo noon sa kanyang bayan. At siya po ang nag-aral sa kanyang pag-aaral. He came to the conclusion that creation, that man was created at more or less 4,000 BC. Bagamat sa ibang mga pag-aaral tulad ni Dr. Scofield, inilalagay niya sa 6,004. Kaya medyo huli ng 4 years si Bishop Asser. Ganun pa man, ang kanyang pagtatantiya, ito ay estimate po lamang dahil sa, sabi niya, itong mga pitsang ito ay batay sa kanyang pag-aaral sa secular na kasaysayan ng sanglibutan at ng Biblia, conclusion sa mga circumstances at mga pangyari, at kanyang napagpasyahan na ang creation of man was 4,000 BC. Of course, ito ay masyadong salungat sa secular na estimate ng creation of man. Dahil ang creation ng man ay 1,000 taon ang agwat. Sa katunayan, sa Pilipinas, si Dr. Saide, isang otoridad sa kasaysayan ng Pilipinas, at si Dr. Agoncillo, ay nilalagay nila ang migration ng mga tao sa Pilipinas galing sa China, particular sa Mongolian race, ng mga 30 to 25 BC, 1000 BC. So you can just imagine ang agwat. Sa ganitong banda, na pagpapasyan tuloy na ang Biblia ay laban sa science. Maaring sa ganitong bagay magkakontra, pero hindi talaga magkalaban sa maraming pagkakataon na papatunayan na ang mga pahayag ng Biblia ay scientifically right. Anyway, on this ay magkasalungat ang secular. Pero ang secular na paglagay ng age ay hindi rin tiyak. Ito ay batay sa isang paraan ng pagbibigay ng pizza
sa kung tawagin nila ay carbon dating. Ang paniwala ng mga scientist na sa isang bagay may number ng carbon na kung ilan ang natitira ngayon ay kanilang tinatanteya, kanilang sinusubtract ito, at ang answer ay ang pizza ng bagay na yun. Halimbawa, may kinatawag na rock from the moon, na itong rock na ito ay nilagay nila sa 15 billion years ayon sa carbon dating. But again, carbon dating ay hindi rin eksakto. So, whatever ang point of controversy, ay dapat kilalanin na mayroong pagkakasalungat, pero sa maraming bagay, ang science at ang Bible ay sumasang-ayon. But anyway, ito po ang pizza ng tao. Ngayon, sa panahon ng mga anak ni Noe pagkatapos ng baha, kung ating pag-aaralan sa Biblia, ito ay, kasi sa panahong ito, walang organized religion, walang organized government. Lahat ay nagmumula sa pamilya, sa pamilyang patriarka, na ang ama ang ulo ng tahanan. Ang halimbawa nito ay si Noe. Ang isang Biblia na nagbibigay sa atin ng kaunting larawan kung ano ang panahong ito ay ang panahon ni Job. Si Job ay nabuhay sa panahon ng patriarka. Walang organized religion, walang organized government. Kaya ang religion ni Job ay patriarchal. Ang sambahayan ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng magulang ng tatay. Kaya patriarchal. Ang worship ay pinamamahalaan ng tatay. Halimbawa sa Job 1 mula sa 4, at ang kanyang mga anak ay nagsiyaon at nagsipagdaos ng kapistahan sa bahay ng bawat isa sa kanya-kanyang kaarawan, at sila'y nangagsugo at ipinatawag ang kanilang 3 kapatid na babae upang magsikain at magsiinom na kasalo nila. At nangyari nang makaraan ang mga kaarawan ng kanilang pagpipista, na si Job ay nagsugo at pinagpagbanal sila at bumangong maaga sa kinaumagahan at naghandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang ng kanilang lahat, sapagkat sabi ni Job, marahil ang aking mga anak ay nangagkasala at itinakwil ang Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ginawa ni Job na palagi. Kaya makita natin na si Job, siya ang naghahandog ng handog na susunugin sa Panginoon. He acted as the high priest, as the leader of their family, which was patriarchal, and the worship and the religion at that time was modeled after this patriarchal, na the father is the high priest of the religion. Yan, kaya nang pumasok si Noe sa daong at nang ang lupa ay natuyo, ang kanyang mga anak nagkanya-kanyang lakad, nagkanya-kanyang pamilya. Si Ham, si Japheth, at si Seth. At sa katagalan ng panahon, nakabuo sila ng mga pamilya. Ang pamilya ay naging malaking tribo, at ang tribo ay naging isang may gobyerno. Parang ang 12 na mga anak ni Jacob. Ang 12 anak ni Jacob, ang kanilang pangalan, naging pangalan ng isang kaharian. Halimbawa, ang Huda, the Kingdom of Judah. Lahat ng pangalan ng mga magulang
doon ipinangalan ang kanilang tribo, doon din ipinangalan ang kanilang kaharian. At ang si Jacob mismo, na naging Israel, ang kanyang bayan ay hango sa kanyang pangalan, ang kaharian ng Israel. So ganun noon, walang organized religion, walang organized form of government. Bagamat ang kanilang forma ng gobyerno ay theocratic, which is God directly ruling. Nagtatalaga lang siya ng hari o kung sino ang kanyang ibiging ilagay na maghari. Itong theocratic government, mga kapatid, ito rin ang gobyerno sa kaharian ng Diyos. Diyos ang maghari. Ang panahon ng Israel, sa panahon ng patriarchal, in a way ay theocratic. Bagamat hindi marahil nila natutupad, nasusunod ng eksakto ang gusto sa kanila, sapagkat of course sila ay mga tao. Pero ito po ang gobyerno. At sa katunayan sa Biblia, mga kapatid, walang porma ng gobyerno na iminumungkahi. Maging ang democracy at capitalism ay hindi sa Biblia. Walang itinuturo ang Biblia na porma ng gobyerno maliban sa theocracy na ipinakita by example. And so, ang gobyerno at this stage of this history, tinawag man na human government, ang government nila ay kusang nag-evolve lang. Halimbawa sa isang tribo, ang puno diyan, ang nasusunod ay ang pinakamatandang puno ng tribo. Kaya sila noon ay patriarchal. So, ang kanila pong gobyerno ay naging ganon. Ganon din ang kanilang relihiyon. Saka lamang nagkaroon ng organized na relihiyon na ngayon ay tinatawag nating Judaism. Sa panahon ni Moses, si Moses ang parang nag-organize sa kanila, nagbigay ng relihiyon, nagbigay ng mga kautusan, nagbigay ng gobyerno. Kaya sa panahon ni Moses hanggang sa mga propeta ay theocratic. In a way hanggang sa kingdom age, sa panahon ni Saul, ni Solomon at David. Bagamat ganoon, of course, dahil sa kahinaan ng tao, marami silang kasalanan. Dumami ang kanilang asawa, dumami ang kanilang mga ginto, yumaman sila. Lumaki ang kanilang kaharian hanggang sa may panahon na ang kaharian ng Israel ay invincible sa panahon lalo ni Haring David. Kaya ang panahon ni Haring David sa Kingdom Age ay the Golden Age of Israel. Na ang mga bansa ay naging mga hindi lamang kakampi, kundi mga kaalyado. Ito'y nagtagal mula kay David hanggang kay Solomon. Kay Solomon nagsimula na mag-decline. Pero sa panahon ni Solomon, hindi nahati ang kaharian. Dahil pangako ng Diyos kay David na ang kanyang kaharian ay palaging matatag. Nahati lang ito dahil sa mga kasalanan ni Solomon. So ganito po. So sa panahon ng mga anak ni Noe, si Shem, si Ham at si Japhet, ito po ay kung tawagin ay patriarchal. Kaya ang government noon ay natural evolution ng isang tribo naging malaki hanggang sa magkaroon ng mga batas, nagkaroon ng paghahari. Yan po ang panahon ng human government. Ang human government, mga kapatid, ay tumagal mula sa chapter 8 hanggang chapter 11 ng Genesis. Approximately, sabi ng mga scholar, ang panahon sila ay tumagal ng 421 years ang human government.
So, sa human government, mga kapatid, makikita natin sa abante ng panahon na makikita na natin na halimbawa nang sila ay magpasya na itayo ang Torre sa Babel, ang Torre ng Babel. We can deduce, walang literal na express na tinatawag na may leader sila, nagplano at nagpasya na sila ay magtatayo nito. Pero sa pangyayari, nakita natin, there must be someone who lead them to the conclusion na kinakailangang magtayo tayo ng isang tore na ang dulo ay sa langit para makilala tayo ng buong sanglibutan sapagkat pag hindi, magkakawatak-watak tayo. So, from that we can deduce na they must have a leader. Hindi nga lang sinasabi kung sino, pero nang sila ay magpasya, nagkasundo sila, there must be one who initiated such unity and such decision. So, but the Bible of course is silent. Kaya sabi natin, ang human government ay unti-unting nag-evolve, unti-unting nag-develop, hanggang sa mabuo ang isang sistema na magdadala sa kanila sa kapayapaan at kaayusan. Dahil yan po ang layunin ng human government. Ang layunin ng human government ay sa ikasasakdal, ikakaayos ng bawat tao. Kaya makikita natin na sila ay na hindi natuloy ang kanilang trabaho nang mawalan ng leader. Bakit natin nasabing nawalan ang leader? Walang isang language, hindi na sila magkaunawaan. At kung walang pagkakaunawaan, of course, walang pagkakaisa. At kung walang pagkakaisa, walang gobyerno. Kaya narin makita natin mga kapatid na ang human government ay tumagal ng more or less 429 years. Ang sa Protestantism, especially Martin Luther, has asserted that humeo or human government is inherent in the fall. He calls it the kingdom of God's left hand. He said that God's way to control bad men is to put bad men in control. Narito po ang panahon ito, salita ito ni Martin Luther, na kapag ang bayan ay masama, kailangan ang masama umalupit na leader para sila ay makontrol. Dahil kapag ang bayan ay magulo at bigyan mo ng walang puwersa o walang lakas ang loob na leader, lulukuhin lang sila. Makita natin sa kasaysayan ng Pilipinas na ang pangangasiwa ng mababait na leader ay pangangasiwa na puno ng graft and corruption. Pag mahigpit ang leader, may graft and corruption pa rin. Pero kakaunti na lang yung mga kakampi niya ang nagiging corrupt. Likas sa tao yan. Dahil ang tao ay makasarili. At sa katunayan sa human government, mula sa panahon ng mga patriarka hanggang sa pagparito ng Panginoon, ang bawat dispensasyon ay bigo. Bawat leader ay namahala hindi para sa kapakanan ng bayan, kundi para sa kanila. Bakit? Sapagkat ang tao ngay masama eh. Ang tao ay masama, ang likas na kurap, ang puso niya ay masama. Kaya ang gobyerno, malibang sa theocratic, there will be no corruption. Bakit? Sapagkat Diyos, ang bawat gumawa ng masama, parurusahan. At kumo, alam ng Diyos ang puso ng bawat isa, hindi na kinakailangan ang investigasyon. Tulad ngayon, may mga departamento tayong puno ng korupsyon at walang nagagawa. Maraming nag-i-expose, pero hanggang expose na lang sila. Wala silang magawa.
Kaya ang human government, ito ang paraan ng Diyos sana para ang tao ay ingatan sa kapayapaan, ingatan sa kaayusan. Kaya sa banal na kasulatan, itinuturo na tayo, anuman ang gobyerno natin, sino man ang namamahala ay dapat ipag-pray. Sa banal na kasulatan sa kasaysayan ng Israel, maging sila ay bihag, ipinapanalangin nila ang kanilang gobyerno. Maging sila ay nalupig sa digmaan, ipinagpipray pa rin niya ang kanyang gobyerno. Kaya tinuturo sa atin sa bagong tipan na ating ipanalangin ang gobyerno sapagkat ang gobyerno ay lagay ng Diyos para sa kaayusan at kapayapaan at kabutihan ng mamamayan. Ang pag-aalaga, ang pag-aasikaso, ang pag-iingat sa kapayapaan ng bayan ay sa pamagitan ng mga taong ito. Kaya mababasa natin sa mga taga-Roma 13, mula sa isang talata, ang sabi, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihang na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Sa English po dito ay ganito, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God, and the powers that be are ordained of God. Ang power ng sino mang namamahala, basta siya'y narayan sa pamamahala, siya'y nilagay doon ng Diyos. Yan pong ibig sabihin, the powers that be are ordained of God. Sila ay mga ministro, kaya mababasa natin sa sunod na talata, mga kapatid, ang ganitong, whoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. Sa 3, for the rulers are not terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. Sunod na talata, for he is the minister of God. Siya ay ministro ng Diyos, siya ay alipin ng Diyos. Sa susunod na praise pa, for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. So, kung paanong tayo ay ministro ng Diyos, ang ating pagmiministro para sa espiritual na kabutihan ng bayan, ang pagiging ministro o alipin ng mga government official ay para sa kabutihang material. Yan po ang pagkakaiba. So, ang Diyos ay namamahala sa bayan, sa mga material na bagay, sa mga pinunong bayan. Sa mga spiritual na bagay ay ang iglesia sa pangunguna ng sugong apostol. Kaya tayo tinuturuan, magbayad ng buwis. Huwag dadayain ang buwis. Magbayad ng inyong ikapo, sapagkat ang sistema ng Diyos sa spiritual, ang sistema ng Diyos sa secular ay kapwa matutustusan sa pamagitan ng ating mga ikapo. Sa gobyerno ay buwis. Sa makatuwid, mga minamahal, tungkulin ng mamamayan na maging tapat sa kanilang mga buwis. Tungkulin ng bawat mamamayang Kristiyano na magbigay ng kanilang ikapo, sapagkat sa ganito natutustusan ang sistema ng Diyos, ang gobyerno ng Diyos sa secular at sa spiritual. Kaya narito mga kapatid, sa makatwid, ang human government nag-exist not by any decree of parliament or senate. It was a natural evolution in the course of time. Habang dumadami ang tao,
Kanilang nakita na nangangailangan para sa kapayapaan at kaayusan ang gobyerno. Na ang gobyerno sa panahong ito'y nakasentro sa puno ng tribo o sa puno ng pamilya, patriarchal. Kaya makita natin. Ngayon, ang panahong ito mga kapatid ay mula sa chapter 8 ng Genesis to chapter 11. Ang panahon ng human government ay nagtapos sa paghatol. Ang paghatol, sila ay nagsikalat sa buong sanglibutan. Inyo mapapansin, ito ang pangatlong dispensasyon. Ang innocence, ang conscience. Sa conscience, ang tao ay naudyukang gumawa ng mabuti sa pamagitang inward na pagkilos ng Holy Spirit upang gumawa ng mabuti. Sa human government, ang paggawa ng mabuti naudyukan ng outward na influence, pero hindi sapat nga sa tao. Maging inward o upward, kaya bawat dispensasyon nagwawakas sa judgment. Kaya ang dispensasyon ng human government ay nagwakas sa pamagitan ng kanilang pangangalat, ang kanilang pagnanasa na huwag silang makalat, maging bantog sa buong sanglibutan, ay bigo sapagkat hindi kasama sa Diyos, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ano mang gagawin ng tao, gaano man siya katalino, gaano man siya kagaling, pag ang kanyang gagawin ay salungat sa plano ng Diyos, hindi siya magtatagumpay. Palaging magwawakas sa kabiguan. Ano ang plano ng Diyos mula sa creation hanggang sa panahon ng human government? Makikita natin yan sa Genesis 1:28. At sila'y binasbasan ng Diyos. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo magpalaanakin, magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, inyong supilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa impapawid, sa bawat hayop na gumagalaw sa lupa. Ang utos na ito sa bawat dispensasyon ay namalagi. At sa panahon ng human government ay lalo na. Hindi nababago ang plano ng Diyos. Ang sabi sa Genesis 9:1 ang ganito. Binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak. At sa kanila'y sinabi, kayo magpalaanakin, magpakarami, at inyong kalatan ang lupa. Ang kanilang desisyon sa pagtayo ng Torre ni Babel o Torre ng Babel ay upang huwag magkalat. Ito ay tiyak na salungat sa plano ng Diyos. Kaya anumang gagawin ng tao na salungat sa plano ng Diyos, gaano man sila kagaling, gaano man siya karami, iyan ay magwawakas sa kabiguan. Pero kapag gawin mo ang kalooban ng Diyos, ang kalooban, ang plano ng Diyos, it doesn't make difference whether you are poor or ignorant or few. If that is the will of God, then that plan, that work will end up in victory. Kaya nga ang iglesia sa kawakasan ng panahon, sapagkat ang ating paggalaw ay ayon sa kalooban ng Diyos. Tama ang ating organisasyon, tama ang ating plano. Purihin ang Panginoon. Kaya hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, magagawa po natin na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. At darating ang Panginoon nang lahat ay nakarinig ng magandang balita. Maririnig nila na mahal sila ng Diyos, na ayaw ng Diyos ng sino man ay mapahamak, kundi lahat ay mangagsisi at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo mga kapatid ay kasang-ayon sa planong yan. Kaya ang ating buhay
ay ginugugol natin nakasang-ayon sa planong yan. Nagtatalaga tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ang marami sa atin nagtatalaga sa pagiging elders. Ang mga bata, ang mga young people nagtatalaga sa ministro. Kapag yan ang ating pagtatalaga, ayon sa plano ng Diyos, makakaasa tayo. Hindi tayo mabibigo. Ang wakas ay tagumpay. Maging anuman ang hadlang na madadaanan natin. Ang tanong ni Apostol Pablo, Roma 8:35 hanggang 37. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o kahubaran o panganib o ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo hibigit pa sa mga mapagtagumpay sa pamagitan ni Yaong sa atin ay umibig. Kaya kapatid, anuman ang iyong dinadanas ngayon, anumang pagsubok, anumang tukso, anumang hirap, magpakalakas ka sa Panginoon. Dahil ang plano sa atin ng Panginoon ay hindi sa kabiguan, kundi sa pagtatagumpay. Lahat ay pagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos. Purihin ang kanyang pangalan. Kaya, be of good cheer. Be encouraged. God has not called us to defeat. God has called us to victory. We are more than conquerors through Jesus Christ our Lord. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ang salita ng Diyos ay maging kalakasan sa natin. Ama naming Diyos, salamat po sa bawat isang kasama sa pag-aaral na ito. Salamat po sapagkat may plano ka sa buong panahon. At kung kami sasang-ayon sa planong ito, tulad na ikaw ay mapagtagumpay, magwawakas din kami sa tagumpay. Pagpalain mo po ang bawat isa, ang bawat sambahayan, ang mga batang maliliit, ang may karamdaman sa amin, iyo pong pagalingin. Hallelujah, ang nangihina at ang mga hindi pa nakakatanggap sa iyo na kanilang tagapagligtas, gawin kanilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen.